natin since last Sunday nang pumasok ang buwan ng May is about Kingdom First. Mahalaga yung theme na yan sapagkat ito po ay relevant sa atin, especially sa darating na eleksyon tomorrow. Okay? Bagamat ngayon ay pinagdiriwang natin ng Mother's Day. Lahat ng mothers, pakikaway. Hello, mothers! Na ikaw man ay single mother o double mother, amen? Bumabati kami sa inyo ng Happy Mother's Day. Pero hindi yan ang topic ko. Mamaya yan, may second part tayo na tatalakay about the mothers. May recognition tayong gagawin para sa mga mothers. But today, I'm going to tackle about our theme, which is Kingdom First. At dahil dyan, ang topic natin ngayong umaga is Kingdom Citizens. Kailangan maintindihan at maunawaan ninyo, pag pinag-usapan ang patungkol sa kingdom o pag-una sa kaharian ng Diyos, hindi pwedeng hindi mawaglit o mapag-usapan ang patungkol sa citizens of the kingdom. Naintindihan nyo ibig sabihin ng citizen, di ba? Kasi pag tinanong ka, anong citizen mo? Pilipino, di ba? Kaya kung Amerikano ka, American citizen. Di ba? So, yung pagiging citizen, ito ay sa Tagalog, ay pagiging mamamayan. Alright? So, ngayon, bago tayo dumako sa ating pagtatalakay about kingdom citizens, na may relasyon sa pagboto natin. No? Bukas, yung mga boboto rito. Kailangan muna nating maunawaan ang patungkol sa kingdom ng ating Diyos. Ang kingdom ay hango sa dalawang salita. Kingdom comes from two words. Una ay king, na tumutukoy sa nasa otoridad o sa gobyerno. Yun po yung hari. Okay? Dahil ang hari, ang siyang namumuno sa isang nasasakupan niyang teritoryo. Ang tawag doon ay pwedeng president, ang tawag doon ay pwedeng prime minister, o kaya ay ang katawagan nila dito ay hari. Kasi nung unang panahon, wala pang presidential form of government, kundi monarchical. So hari ang siyang sumisimbolo ng gobyerno. Okay? At ang sumunod ay dom. Kaya nga kingdom. Yung kingdom ay hindi magkasama yan eh. Dinuktong na lang siya. Dom. Pertains to domain. Sinurkat lang yung domain ng salitang dom. Okay? Na ibig sabihin ay territory o teritoryo o lugar na nasasakupan niya. O pwede rin tumatalakay sa mga properties o pag-aari ng hari at mga taong nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Kaya kingdom. So, king speaks about government and dome pertains to a territory like a place or property and its people. So, pag sinabing kingdom, speaks about government with territories. Isang pamamahala na merong nasasakupang teritoryo o isang pamamahala na merong mga taong nasasakupan po niya. Yan ang ibig sabihin ng kingdom. Ngayon, mamaya, sa pagtatalakay ko ay meron pa akong ipaliliwanag about the kingdom na ang pinanggalingang Greek word niya ay ano at ano ang kahulugan. But for now, kailangan nating maunawaan nga sa Bible ay may itinuturo na dalawang uri ng kingdom of God. There are two kinds of God's kingdom in the Bible. At ano ang una? Ang una ay tinatawag na future visible kingdom. Ito ay sa panghinaharap pa. Pag sinabing visible, ito'y literal. Na mismo ang Diyos ay maghahari dito sa mundo. Na nakikita ng dalawang mata ng mga tao. Paghaharian niya ang sanlibutan ito
sa loob ng 1,000 taon. At kasama niyang maghahari dito sa mundo ay ang mga mananampalataya. Mga tao na kung saan ay binuhay na mag-uli mula sa mga patay. Okay? At nagkataong buhay at hindi namatay nung nagkaroon po ng Battle of Armageddon na kung saan ay si Jesus Christ ay bumaba dito sa lupa upang makipaglaban sa mga antikristo. Kasama niya ang bansang Israel na naniwala kay Kristo at kinilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Yung mga natirang buhay ay na mga Israelites na naniwala kay Christ, no? At kasama na rin yung mga binuhay na mag-uli na mga Christians ay mag-unite dito po sa tinatawag na millennial period o millennial reign of Christ. Ang salitang millennial ay ibig sabihin 1,000. 1,000 taon na paghahari ni Kristo. At nung si Yesu Kristo ay pinapahayag pa lang na ipagbubuntis ni Mary, ay sinabi na iyan ng Anghel Gabriel kay Mary patungkol sa ano ang kakahinatnan ng isisila niyang tagapagligtas. Sa Luke 1:31-33. Ang sabi ng angel kay Mary, "You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." So dito ay ipinrapesay o inihula ng angel na yung isisilang na Jesus sa pasabsaban ay isang hari, ang sabi rito. At ang kanyang paghahari ay magpasawalang hanggan. So maghahari siya dito sa lupa na kung saan ay ang kanya pong pinaka-headquarters ay sa Jerusalem. At sa aklat ng Revelation 20, verses 5-6, nakita naman ni Apostle John sa araw na yun ng last days kung saan ay ang mga patay ay muling binuhay. Ngunit pagdating sa verse 5, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. So, merong mga binuhay na mag-uli, pero hindi lahat ng patay ay binuhay na muli. Doon lang bubuhayin sila after ng 1,000 years. At ang sabi, that this is the first resurrection. Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ, and will reign with Him for 1,000 years. So yan, binabanggit sa Biblia, maghahari silang kasama ni Christ sa loob ng 1,000 taon. Yan po ay future. Sa hinaharap pa lang yan. Future visible kingdom. Literal kingdom na ang headquarters ay sa Jerusalem. Ngayon, may ikalawang uri ng kingdom na itinuturo din sa Bible. At ano yon? Ito po yung ikalawa. The second is the present invisible kingdom. Ito yung pangkasalukuyang hindi nakikita na kaharian o paghahari ng Diyos. Ito'y tumutukoy sa paghahari ni Kristo sa puso ng bawat tao na kumilala kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Ang tumutukoy na present invisible kingdom ay sa kapanahunan natin ngayon. Ngayon ay present ang kaharian ng Diyos. Ngunit hindi mo siya nakikita na mayroong literal na palasyo. Okay? Sa Luke 17, talatang 20 hanggang 21, minsan,
si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. When will the kingdom of God come? Sumagot si Jesus, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos. At wala ring magsasabing narito na o naroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Amen? So, present na ang kaharian ng Diyos. At yan ay nagahari sa buhay o puso ng mga taong kumikilala kay Kristo. Ngayon, para lubos niyong maintindihan ang patungkol sa kingdom, pag nagbasa kayo sa Bible, hindi pwedeng hindi ninyo mabasa ang salitang kaharian ng Diyos o sa tinatranslate sa Tagalog na paghahari ng Diyos. Kingdom is basileia in Greek word. Sa salitang Griego, ang English na kingdom ay doon nagmula sa basileia. Bakit kailangan pag-usapan ang Greek word? Dahil ang New Testament Bible originally ay naisulat sa wikang Greek o Griego. Hindi natin basta mauunawaan ang isang English word sa Bible kung hindi mo titignan ang kahulugan nito sa pinaka-original na lengguwaheng ginamit. Katulad niyan, sa English, nababasa natin kingdom. Pag meron kang Greek Bible sa New Testament, hindi mo siya mababasang kingdom kundi basileia. At ang basileia o translate sa English na kingdom ay may dalawang meaning. Una, tumutukoy sa isang region o isang country na pinamamahalaan ng isang hari. Meaning to say, it refers to a place, kaharian. Katulad ng England, pinamumunuan din ng hari. May hari sila sa England. Saan pa? Sa Saudi Arabia, sa Qatar, merong silang hari. Sa Brunei, meron silang sultan. Katumbas ng hari po yun. Okay? Ngayon, dito makita natin na hindi lamang pala tumutukoy sa isang teritoryo, sa isang lugar, ang salitang kaharian. Kasi pag sinabing kaharian, ang nasa isip nyo agad, langit. Nakuha nyo? Because heaven is a place. Heaven is a region. Nakuha nyo? Hindi nangahulugang nabasa mo sa Bible ang salitang kingdom of God, heaven agad ang nasa isipan mo. Hindi po. Kasi may ikalawa pa siyang kahulugan. Ito'y tumutukoy sa tinatawag na authority, dominion, reign, or rule. Ibig sabihin, pag sinabi sa Bible ng kingdom, it doesn't mean ito'y tumutukoy sa isang lugar katulad ng langit. Ito rin ay tumutukoy sa paghahari ng Diyos. Paghahari niya, saan? Pwedeng sa buhay mo. Kaya pag sinabing kingdom, kaya nga sa Bible, pag magbabasa kayo ng mabuting balita version o good news Bible na Tagalog, ang sabi ng 1:3, sino nakakabisa rito? John 3 verse 3. Anyone? John 3 verse 3, meron po ba rito? Yes, yan yung English translation. Except a man be born again, he will not see the kingdom of God. Pag tinanslate sa Tagalog yung kingdom of God, hindi sinabing hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos, kundi hindi siya paghaharian ng Diyos. Nakita niyo yung translation? Nung tinanslate sa Tagalog, ang ginamit na pagtatranslate, hindi kaharian, kundi paghahari ng Diyos. Kasi yun din po ang meaning ng kingdom. Paghahari ng Diyos. Kaya it doesn't mean langit ang tinutukoy, kundi ang tumutukoy pag ginamit ang salitang kaharian ng Diyos ay paghahari ng Diyos sa buhay ng tao o sa isang lugar na kanya pong nasasakupan. Ngayon, papaano mapaghaharian
ng Diyos ang buhay ng tao? Yan ang tanong. Papaano mapaghaharian ng Diyos ang buhay mo? Sa English niyan, papaano ang kingdom of God o papaano ka makakapasok sa kaharian ng Diyos? Pag sinabing paano ka makakapasok sa kaharian ng Diyos, papaano mapaghaharian ng Diyos ang buhay mo? Ang unang-una ay kailangang maranasan mo ang born again experience. Hindi ka pwedeng pagharian ng Diyos kung hindi mo ito nararanasan. Ang tawag ay born again experience. Dinicite sa atin kanina yan ni Brother Philip ang John 3 verse 3. Paki-recite nga 1, 2, 3, sabay-sabay tayo. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." So itinuturo ng Panginoong Jesucristo mismo paano tayo mapaghaharian ng Diyos. Ang sabi diyan, kailangan ang bawat isa ay ma-born again. Wow. Tapos, sa Pinoy version, tingnan niyo, babasahin ko sa Pinoy version. Sumagot si Jesus, tandaan mo, unless ipanganak muli ang isang tao, di niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, hindi mo makikita o mamamalas o di mo malalaman kung papaano ka paghaharian ng Diyos. Kaya ang number 1 requirement para makita mong mapaghaharian ng Diyos ang buhay mo ay dapat ma-born again ka. Ang salitang born again ay hindi nanggaling sa anumang idea ng sinumang pastor o ministro. Hindi po yan inimbento ng pastor o ministro ang salitang born again. Ang idea ng born again ay nagmula mismo sa isipan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nagtatag ng salitang born again. Kaya po, kung merong bago-bago dito at akala niya ang born again ay isang sekta ng relihiyon, diyan ka nagkakamali. Ang born again, hindi po ito isang sekta ng relihiyon, kundi ito po ay isang mahimalang karanasan na makapagpapabago sa buhay ng tao pag si Jesus Christ ay tinanggap sa puso at naniwala na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. Ang sabi ng 1 talatang 12 hanggang 13, ang lahat na sa kanya'y tumanggap at sumampalataya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan ng tao o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos o isinilang sila ng Diyos. Yan po, kapatid, ang ibig sabihin ng born again. Hindi ka isinilang ng tao uli. Na ikaw ay kailangang maisilang uli ng magulang mo o hanap ka na kung sinong pwedeng magsilang sa'yo. Hindi po. Ang magsisilang sa'yo ay ang Diyos. At ang maipapanganak sa'yo ay ang espiritu mo, hindi ang physical body mo. At dahil po ikaw ngayon ay naisilang na muli, na ipanganak kang muli nang tanggapin mo si Jesus Christ, ang mangyayari sa iyo, iniligtas ka na ng Diyos Ama mula sa kapangyarihan ng kadiliman at ikaw ngayon ay inilipat na sa kaharian ng kanyang minamahal na anak sa Colossians 1 verse 13. Nandiyan po yan, no? Sige, isang click nga natin. Ayan. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Kaya ang tanong, nasaan ka na ngayon? Ikaw ba ay nasa kaharian ni Satanas o nasa kaharian ni Kristo? Tingnan niyo maigi yung Colossians 1:13. Past tense na po yan. Ibig sabihin,
Wala ka pa sa langit, pero ikaw ay nasa kaharian na ng Diyos. Bakit? Dahil naranasan mo yung tinatawag na born again, kaya ngayon ay pinaghaharian na ng Diyos ang buhay mo. Hindi na si Satanas ang naghahari sa iyo. Ang sabi ng Colossians 1:13, kasi iniligtas ka na, sabi, for He has rescued us from the dominion. Pag sinabing dominion, alam natin kapatid, kingdom yun. From the kingdom of darkness. Si Satanas, may kaharian din siya eh. Ang tawag ay kaharian ng kadiliman. So, paghahari ni Satanas yun sa buhay ng tao. Inalis ka na dun. At ngayon, inilipat ka sa paghahari ni Kristo. Kaya makita niyo po kapatid, the moment na ang sinuman ay naniwala kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, at pinapasok niya si Jesus Christ sa puso niya, ang mga kasalanan po niya ay napatawad na dahil sa dugo ni Jesus Christ na dumanak doon sa krus. At nirescue na siya ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman o ni Satanas, at dinala na siya na ligtas sa kaharian ng mahal niyang anak. So dito, nakita po natin kapatid, na wala na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, ngayon ay nasa kaharian o paghahari ni Kristo na ang bawat isa sa atin. Gaya ng aking nabanggit, ang kingdom ay hindi isang relihiyon. Kingdom is not a religion. Kingdom is a government. Isang gobyerno na si Kristo ang nagpapasan o ang nangunguna sa gobyernong ito. Kaya nga, the kingdom of the Lord Jesus Christ. Naalala ko ang sinabi sa Isaiah 9:6, ito yung prophecy about the coming Messiah. Ang sabi ng Isaiah 9:6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, dito, nakita ho natin si Jesus Christ ay naparito sa lupa at ang layunin niya ay hindi magtatag ng relihiyong Kristiyano. Bakit nagkaroon ng religion na Kristiyano? Hindi po si Kristo ang nagtatag nun. Ang nagtatag nun ay si Emperador Constantine. Sapagkat nung in-embrace ni Emperor Constantine ng Roma, siya kasi ang emperador ng Roman Empire, ay diniklara niya na ang state religion ng Rome ay Christianity. Ginawa siyang relihiyon. At maging nung 381 AD ni Emperor Theodosius, pinagtibay yun yung pagiging state religion ng Kristyanismo sa Roma. So, hindi si Kristo ang nagtatag ng relihiyon ng Kristyanismo. Ang itinatag niya ay kaharian ng Diyos. Kaya may ilang mga believers during that time na hindi sumama sa itinatag na Kristyanismo ni Emperor Constantine. Wala silang bansag na anumang pangalan kasi kaharian ng Diyos yun. Naintindihan niyo po ako, kapatid? At papapakita ko sa inyo sa pamagitan ng talata, Jesus Christ came to the world to establish His kingdom upon the heart of people. Naparito siya sa mundo para magtatag ng kaharian ng Diyos sa puso ng bawat taong maniniwala sa Kanya. At saan makikita sa Bible yan? Kung kayo ay Bible-believing Christian, basahin mo yan. Lucas 4:42 hanggang talatang 43. Ano ang sabi? Basahin po natin, sabay-sabay. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao. At nang magtagpuan ay pinakiusapang wag muna siyang umalis. Verse 43, subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa... Bakit? Sapagkat ito ang dahilan, kaya ako sinugo. Anong dahilan bakit sinugo si Jesus ng Diyos Ama dito sa lupa? Upang ibalita ang magandang balita patungkol sa
Sa relihiyon bang Kristyanismo o sa kaharian ng Diyos? Iyon. Kaya, yun ang layunin. Bakit siya naparito sa mundo? Itatag niya. Kaya nga siya nag-a-announce, malapit na ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ni Jesus yan sa gospel, ang preaching niya is about the kingdom. The gospel of the kingdom. Ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Kaya ang nag-prepare sa paghahari ng Diyos sa puso ng mga tao ay si Juan Bautista. Yung baptism ni John the Baptist ay tinawag na baptism of repentance. Bautismo ng pagsisisi sa mga kasalanan. At inintroduce niya na merong dumarating na hindi siya dapat magkalag ng tali ng sandalyas ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang dumarating na kasunod niya ay greater than Him. At si Hesukristo, kapatid, ay naparito sa mundo upang itatag ang paghahari ng Diyos sa puso ng tao. Kaya dito, makita ho natin, kahit nang si Hesukristo ay namatay na, tapos nabuhay uli, ilang araw siya na nandito muna sa lupa bago siya umakyat sa langit, pagkatapos niyang mabuhay na muli. How many days? 40 days. Anong ginawa niya during the 40 days? Bago si Hesukristo mamatay, anong pinangangaral niya? Ang kaharian ng Diyos. Hindi ang pagtatatag ng relihiyong Kristyanismo. Ang kaharian ng Diyos ang kanyang pinangangaral. Ang relihiyon ay tinatag ng tao, pero si Kristo ang nagtatag ng kaharian ng Diyos. Amen? Kaya kanina, yung Colossians 1 verse 13, sabi, the Father has rescued us from the dominion of darkness and translated us into the Christian religion. Yan ba sinabi ni Paul? Hindi. Translated us into the kingdom. Inilipat ka saan? Sa relihiyong Kristyanismo o sa kaharian ng Diyos? Ang linaw ng Bible eh. Kailangan matanggal sa utak natin yung patungkol dito sa relihiyon. Kaharian dapat ng Diyos ang nasa isipan natin. Kasi iba ang religious mindset. Iba ang kingdom mindset. Kaya marami hindi nababago ang buhay, ganun pa rin kasi religious mindset ang nagahari sa isipan nila. Hindi kingdom mindset. Naunawaan niyo po ako? Dapat tayong mga mananampalataya ay kingdom mindset. Kasi, yun naman ang itinuro ni Jesucristo eh. The gospel of the kingdom. Ano sabihin ng gospel? Mabuting balita. Nag-a-announce patungkol sa paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Kasi pwede ang tao reliyoso pero hindi pinagaharian ng Diyos ang buhay niya. Maraming ganun mga reliyoso. Laman ng simbahan, pero hindi nababago ang buhay dahil hindi pinagaharian ng Diyos ang buhay nila. Intindihan niyo po ako? Religious. May mga tao, hindi naman religyoso, pero nababago ang buhay. Kingdom mindset yun. Yung religious mindset, iniisip nila, nasa pamagitan ng kanilang ginagawang mabuti para sa Diyos, magiging kalugod-lugod sila sa Diyos. That is religious mindset. Amen? Religious mindset yun. Kaya importante pong iyan ay ating matutunan. Ngayon, ang sabi ko kanina, bago si Jesucristo ay mamatay, pinangangaral niya ay ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Tapos namatay si Christ. And then on the third day, nabuhay na muli. Nung mabuhay siya na muli, nag-stay pa siya rito sa lupa for 40 days. At may ginawa siya. Acts 1 verse 3. Basahin natin. Kalabitin mong katabi mo, sabi mo, uy, dumilat ka. Magbasa tayo. Sige, kalabitin mo ulit katabi mo, sabi mo, dumilat ka. At magbasa tayo. Ready? 1, 2, 3. Sa loob ng 40 days, after maghirap at mamatay si Jesus, nagpakita siya sa mga apostle sa iba't ibang paraan at pinatunayan niyang nabuhay talaga siya mula sa kamatayan. Nung time na yun, anong tinuro niya? Nagturo siya tungkol saan? Ano
Ano tinuro niya? Sa loob ng 40 days. Yan ang puso ni Kristo, the kingdom of God. Ang problema, napalitan ng religion. Hindi naman yun ang tinatag ni Yesu Kristo, religion eh. Tingnan ninyo, ang salitang Lord Jesus Christ, yan ba yung religious term? Kahit i-research nyo yan. Monarchical term po yan. Pag sinabing monarchical, patungkol po sa kingly. Kingly government po yan. Kingdom po yan. Sa pag nasa England, yung mga noble person doon, ina-address as Lord. Ang tawag sa kanila ay Lord. Pag tinatawag po sila sa harapan, yung mga noble person, mga belong to the royal family, ina-address as Lord. Kasi monarchical siya. Kingdom terminology siya. Hindi religious terminology itong Lord Jesus Christ eh. Hindi po ito pang relihiyon, pangkaharian ho yan eh. Yung salitang yan. Amen po ba kapatid? Kaya kailangan maunawaan mo yan. Amen? So, maliwanag for 40 days. Bago umakyat sa langit si Jesus, isiniksik sa isipan ng mga alagad ang patungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya pagdating ng Acts 1:6, tinanong ng mga alagad si Jesus, ngayon niyo po ba ibabalik ang kaharian sa Israel? Nakuha nyo? Kasi iniisip, akala nila ngayon na rin, akala nila nasa literal kingdom, nasa future visible kingdom ang nasa isip nila ng mga alagad na yun at that time. Pero hindi nila nalalaman, present visible kingdom ang pinangangaral muna ni Jesus Christ. Na siya, ang kaharian ng Diyos ay nandito na at yan ay naghahari sa puso ng bawat taong kikilala sa Kanya. Kaya kung ikaw ay na-born again, ang buhay mo ay nagiging kaharian ng Diyos. Tingin mo ang katabi mo. Ayan. Ano nakita mo sa Kanya? Uy, kaharian yan. Kaharian ng Diyos yan. Huwag mong iismulin yan. Kaharian ng Diyos yan. Amen po ba? Kaya pag nakikita ko ang kaharian ng Diyos, grabe ka. Ang tindi mo, kapatid. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Kaya ang sabi, ang linaw ng Gawa 1:3, nung time na yun, nagturo siya tungkol sa relihiyon ng Kristyanismo. Amen? Sino nag-amen yan? No. Amen? Ang tinuro niya ay kaharian ng Diyos. O sa ibang translation, ang paghahari ng Diyos. Grabe, aalis na nga lang ang Panginoong Yesus, aakyat na nga lang sa langit, ang nasa puso pa niya yung kaharian ng Diyos. Gusto niyang isiksik sa isipan ng mga tao yun. Problema, nung in-embrace ni Emperor Constantine ng Roma, naging isang relihiyon siya. Naging religion. Naging state religion, kaya doon nabuo yung Roman Catholicism. Yung Roman Universal Church. Doon, kay Emperor Constantine yun ang galing eh. Yung Roman Catholic. Nagtatag ng relihiyon. Hindi relihiyon ang pinatatatag ni Kristo, kundi kaharian niya. Amen po ba? Amen? Kaya nga lang, siyempre, pag tayo mag-fill up ng information sheet, baka hindi ka maunawaan ng tao naman na i-apply ka ng trabaho. Religion. Kingdom. Baka hindi ka maunawaan kasi yung concept ng kingdom nawala sa knowledge ng tao. Binura yun eh. Yung concept ng kingdom, binura yun eh. Kaya pag, tingnan nyo, religion, isulat mo kingdom of God. Anong tawag sa'yo? Baka akala ay kay Kiboloy ka, kasi kay Kiboloy, kingdom, di ba yung kingdom? Kingdom ang inaano ni Kiboloy eh. Pero sa totoo lang, si Kiboloy, nasilip niya yun, nakita niya yun. Hindi mo lang nakikita. Nakita niya rin sa Bible, kahit ganun yung taong yun, meron din siya nasisilip sa Bible. Totoo yung kingdom, kaya nga, ang inaano niya ay kingdom eh. Kaya lang tayo, puro relihiyon. Kaya pag umatin ka sa ganitong gawain, akala mo nagpapalit ka ng relihiyon.
Wala kang pinalitang relihiyon. Dinala ka sa kaharian ng Diyos. Amen? Dahil hindi naman relihiyon ang itinatag ni Kristo. Amen po ba? Ikalawa, papaano mapaghaharian? Anong una pala? Paano tayo mapaghaharian ng Diyos? Ma-born again. Nakaranas na ba kayo na ma-born again? Isinilang ka sa Espiritu. Ang Diyos ang magsisilang sa iyo, hindi ang tao. Sa paanong paraan ka maisisilang? Sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yung he cannot enter, it doesn't mean langit po yun. Hindi mo mararanasang pagharian ka ng Diyos, malibang maipanganak ka ng Espiritu ng Diyos. Kaya pag naisilang ka, katulad ng literal na pagkakasilang, nagiging inosente ang isipan ng tao. Nabubura sa isipan mo ang paggawa ng kasalanan. Pag na-born again ka, na dati may bisyo ka, nawawala yun. Hindi mo alam kung paano nawala. Basta ang alam mo lang, tumanggap ka kay Jesus Christ. And then, ba't nawala ang paninigarilyo mo? Hindi mo nga alam paano nawala eh. Hindi ko alam eh. Nawala lang ako ng gana. Bakit nawala ang gana mo sa pag-inom ng alak? Hindi ko nga alam eh. Nawala eh. Dati mahilig kang mangupit. Hindi ko nga alam ba't nawala yun eh. Dati mahilig kang magmura. Hindi ka naman nag-enroll sa school of pagtanggal ng mura, ng bisyo. Nag-enroll ka ba sa school na yon? School of removing all the vices? Hindi. O 3 months ka nag-enroll doon? Hindi. Wala ka in-enrollan doon. Hindi mo nalaman, bigla na lang na bago. Ganun po yun. Katulad sinabi sa John chapter 3, verse 6 hanggang verse 7. Di ba? Ang hangin, umiihip. Di ba? Pero hindi mo alam kung saan ang gagaling. Ganun din ang isinilang sa Espiritu. Hindi mo alam kung paano nabago ang buhay mo. Born again. Isinilang ka uli. Ang isinilang, hindi ang katawan mo. Hindi nagbago ilong mo. Yan pa rin yan eh. Hindi nagbago ang ipin mo, ang buhok mo. Hindi siya nagbago. Maring, kaya nagbago, galing sa parlor. Yung buhok. Pero yung espiritu sa loob-loob mo, ang nakapagpabago nun ay ang Diyos. Kasi ang Diyos ang nagsilang sa iyo. Tinanggal ang lumang espiritu na nasa iyo, naglagay ng bagong espiritu. Inalis ang espiritu ni Adan at nagpalit ng bagong espiritu. Yun ang sinasabi sa Ezekiel 35, verse 25 to 26. Aalisin ko sa iyo ang isang pusong bato at papalitan ko ng isang pusong laman. Aalisin ko sa iyo ang lumang espiritu at maglalagay ako ng bagong espiritu sa iyo. Kaya magugulat ka, dati hindi ka naman interesadong magbasa ng Bible. Bigla ka naka-interest. Dati, pag linggo, nasa swimming pool ka, nasa beach, nasa galaan. Pero nandito ka ngayon sa ganitong gawain. Dati boring sa iyo to, pero bakit interesado ka? Kasi na-born again ka. Nabago yung espiritu mo. Amen? Yan po yun. Dati, nasa barkadahan ka. Dapat ngayon, nasa computer shop ka ngayon eh. Nakababad ka lang dun eh. O nasa labahan ka, maghapon ka naglalaba. At maghapon ka nagpapahinga at naglilinis ng bahay. Pero bakit inuna mo muna na nasa loob ka ng simbahan? Kasi, na-born again ka. Nabago ang espiritu mo. Ang espiritu ni Adan nawala sa iyo at pinalit ang espiritu ni Kristo. Kaya if any man is in Christ, he is a new creation. The old things has gone and the new things has come. Yun ang sabi ng Bible. Kaya na-change. Pati yung karakter ng katabi mo, dati suplada yan. Hindi man, pagka hindi ka kilala, hindi ka ngingitian yan.
Pero ngayon, kahit hindi ka kinalam, ngumingiti. Kahit walang nginingitian, ngumingiti. Delikado yun, ha? Walang nginingitian, ngumingiti. Bakit kaya? Kasi automatic na sa kanya. Dahil na born again yung tao. Ikaw ay born again, ako ay born again, tayong lahat ay born again. Amen? Ako lang ata ang hindi masaya yung iba eh. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay born again. Ako ay born again. Tayong lahat ay born again. La 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 na 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 na. Di ba? Alam niyo yung awitin na yun? During time ng charismatic namin yung 1980, inaawit namin yun. Paborito kong awitin yun. Ikaw ay born again. Ako ay born again. Tayong lahat ay born again. Amen? Pero iba mas malungkot eh. Sabi siya, ikaw ay born again. Hindi man lang masaya. Kasi kung hindi ka maboborn again, hindi ka mapaghaharian ng Diyos. Hindi ka maililipat sa kaharian ng Diyos. Hanggang ngayon, nasa relihiyon ka pa rin at wala ka pa sa kaharian. Amen? Ngayon, ano ang ikalawa para ikaw ay mapagharian ng Diyos? Ang ikalawa, kapatid, para mapagharian ka ng Diyos ay babalikan ko mamaya yung Matthew 6:33 na yan. Ano ikalawa? Wala ba? Hindi ba na? Kung hindi ko ata na ilagay, oh my gosh. Para mapagharian ni Kristo ang buhay mo, tumulad ka sa isang maliit na bata. Maging katulad ka ng isang maliit na bata para ikaw ay mapagharian ng Diyos. Hindi ko sinasabing ikaw, kapatid, ay mag-isip bata. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Kung hindi tumulad ka sa isang maliit na bata, ang sabi ng Mateo 18, talatang 2 hanggang 3. Hindi ko pala nailagay, pakitype na lang. Mateo 18, talatang 2 hanggang 3. Tumawag si Jesus ng isang bata. Pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo mapaghaharian ng Diyos. Malibang kayo ay tumulad sa maliliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. O hindi ka mapaghaharian ng Diyos. Tumulad ka sa isang maliit na bata. Ano ba ang katangian ng isang maliit na bata? Inosente sa paggawa ng kasalanan o ng masama. Amen? Ganyan ang bata. Inosente yan eh. Di ba? Walang mali siya ang bata. At ang bata, hindi magaling mga tuwiran. Hindi katulad ng katabi mo, matanda na kasi kaya ang husay mga tuwiran yan. Ang husay lumusot niyan. Di ba? Mag-iisip yan paano makaka-escape doon sa nagawa niyang kasalanan. Ang bata, madaling maniwala. Amen? Ang bata, madaling maniwala. Pangakuan mo yan. Akin yan. Sige, mamaya, pagdating ko, bigay agad sa'yo. Hinihintay ng bata yun. Yung pangako mo na yun. Kasi madali siyang mapaniwala. Pag ikaw ang hirap mong papaniwalain, mahirap kang pagharian ng Diyos. Hanggang ngayon, pinaiiral mo yung pag-aalinlangan o yung pagdadoubt. At kapit tuko ka sa relihiyon. At ayaw mong i-embrace yung tinuturo ni Jesus na paghahari o kingdom. Hindi ka mapaghaharian ng Diyos. Mapaghaharian ka ng religious demon. Ano yung religious demon? Ang dami nun sa Bible, mga Pharisees. Sumusunod sila sa salita ng Diyos doon sa batas ni Moses. Pero panlabas lang yun. Hypocrite sila. Ganyan ang mga demonyo eh. Kunyari mabait, pero sa loob, salbahe pala. Ganyan ang tawag ng religious demon. Amen? Napaka-reliyosong tao. Pero karamihan sa mga reliyoso, mga mamamatay tao. Di ba?
May mga Muslim ba rito? Sana wala. Okay? Ang mga Muslims, napaka-religyoso niyan. Pagdating ng Ramadan nila, naku, fasting nila lalo. At saka 24 hours silang nakatuwad doon sa kanilang templo na yon. Pero, kinanti mo yan. Papatayan. Alam natin mga Muslims Oh, religyoso, pero pumapatay ng tao. Bakit sila lang ba? Pwede rin, Katoliko. Di ba? Maraming ganyan. Tingnan nyo kapatid, yung mga nagpapatay, road rage na yan. Tanungin mo kung anong relihiyon yan. Puro pare-parehong Katoliko yan. Nagbabarilan, nagpapatayan din yan. Di ba? Kaya tayo, kung tayo ay ganun din tayo, hindi tayo kabilang sa kaharian ng Diyos. Kabilang pa rin tayo sa relihiyon. Religious mindset pa rin tayo. Walang pagbabago sa buhay natin. Pumupunta tayo sa simbahan, hindi nagbabago ang ugali natin. Hindi nagbabago ang karakter natin. Ano ba ang kaharian ng Diyos? Paghahari ni Christ. Pinagaharian niya ang buhay mo. Siya ang namumuno. Hari siya sa buhay mo. Hindi na ikaw hari. Hindi na ikaw ang reyna sa buhay mo. Kaya tinuturuan tayo ni Jesus Christ sa prayer. Di ba? Tinuruan niya kanyang mga alagad. Sabi nila, Lord, teach us how to pray. Sige, ito ang prayer nyo. Our Father, hallowed be thy name. Ikalawa ay, ito importante, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Ang prayer niya, thy kingdom come. Kasi yun ang prayer natin. Maghari, dumating ang kaharian mo. Nagaya ng sa langit. Di ba? Ibig sabihin, nagahari ang Diyos dapat sa buhay natin. Masasabi mo bang ang taong iyan nang ito ay mambugbog ay, uy, nagahari ang Diyos sa buhay mo, grabe kang mambugbog ganun ba? Hindi Diyos ang nagahari sa kanya. Sino nagahari? Si Satanas. Pero kung nakita mo na binubugbog na siya, hindi siya gumaganti. Pinagmumura, tahimik lang siya, umiwas siya sa gulo. Anong tawag doon? Grabe yung paghahari ng Diyos sa buhay ng brother na yun. Inaaway, umiiwas na lang siya sa away. Hindi dahil sa duwag siya, kundi pinaghaharian ng Diyos ang buhay niya. Amen? Iba yung 5 na ang napatay niya. Grabe yung paghahari ng Diyos sa buhay niya. 5 na ang napatay. Baligtad, di ba? Hindi ganun. Kaya, ang sabi, tumulad tayo sa isang bata, madaling maniwala. Ano man ang sasabihin mo, pinaniniwalaan ng bata. Hindi ka makakapasok, hindi ka mapag-arian ng Diyos kung marami kang katuwiran. At kung lagi kang nag-aalinlangan sa Bible o sa napapakinggan mong pangangaral, hindi mo pinaniniwalaan yan, mahirap kang pagharian ng Diyos. At ikatlo, ang bata ay dependence sa parents. Hindi niya kayang mabuhay na mag-isa. Ang bata, kailangan, katulad ng karga ni Sister Lolit, kung yung bata ngayon, mamumuhay mag-isa yan, hindi tatagal yan. Bakit? Hindi pa marunong magluto ng pagkain yan. Hindi pa alam kung anong gagawin ng bata Kailangan ginagabayan. Amen? Ganon din tayo. Ang sabi, kailangan tumunod tayo sa bata, dependent tayo sa Diyos. How? Paano mo mapakita na ikaw ay dependent sa Diyos? Babad ka sa prayer. Lagi mong hinihingi ang gabay at patnubay ng Diyos. It is as if you cannot live without prayer. Kasi yung prayer, yan ay ekspresyon ng pagtitiwala mo sa Diyos. Amen? Ayan. Ngayon, ano ba ang first priority natin? What should be the first priority of everyone? Ano ba ang dapat maging una sa buhay natin? Anong tinuturo ni Jesus Christ na maging una sa lahat sa buhay natin? Mateo 6:33. Basahin sabay-sabay. 1, 2, 3. Yes, ang context niyan, ang mga tao, sabi ni Kristo, masyadong preoccupied ng mga basic need nila.
Ang priority nila ay pagkain. Kailangan makuha silang pagkain kasi without food, di sila mabubuhay. Ang priority nila ay water, tubig. Without water, man cannot live. At ang priority nila ay damit, shelter. Kasi kung wala ka nga namang damit, pwede kang sipunin, pwede kang lagnatin, nakahubad ka, buong maghapon, buong magdamag, wala kang damit. Pero sabi ni Kristo, huwag kayo mag-worry. Hindi yan ang maging priority ninyo na hinahanap-hanap nyo sa buhay. Sabi ni Kristo sa Matthew 6:33, unahin ninyo muna ang kaharian ng Diyos. Seek first the kingdom of God. Yung first sa Greek word ay protos. Anong ibig sabihin ng protos sa Greek word? Ibig sabihin, chief, principal, and the most important. Pinaka-importante sa lahat pala sa buhay ng tao, hindi ang pagkain kakainin mo. Ang pinaka-importante pala, hindi ang inumin na kailangan mo. At hindi rin damit ang pinaka-importante sa buhay ng tao. At ano raw ang sabi ni Kristo? Ang pinaka-importante sa lahat ay ang kaharian ng Diyos. Ano yan? Yung pagharian ng Diyos ang buhay mo. Ito pala ang pinaka-first priority sa buhay ng lahat ng tao. Mahalaga ang food. Hindi ko sinasabing hindi importante ang food. Mahalaga din ang tubig at mahalaga din ang damit. Pero walang papantay sa kaharian ng Diyos. Ito pala ang unang-unang hangarin natin sa buhay natin. May pagkain kang kakainin mamaya. Naka-order ka na ng iyong pananghalian. At safe na safe ka, may pambili ka. Ang problema, may kakainin ka nga, pero ang tanong, pinaghaharian ba ng Diyos ang buhay mo? Kasi kung hindi, useless yun, yung pagkain mo na yan. Ang dami-dami yung pagkain, pero useless yan. May iinimin ka, may tubig. Katulad ko, may baon akong tubig. Kailangan ko to. Pero useless to kung hindi ako unang pinaghaharian ng Diyos sa buhay ko. Kung hindi naghahari o una ang Diyos sa buhay ko, useless ang tubig. May damit ka, ganda pa man din. Wow! Kalabitin mong katabi ko, sabi mo, ang ganda naman ng damit mo. Wow, sana all, kamo, di ba? Ang ganda ng damit mo, ang ganda ng suot mo. Pero useless yan eh. Kung hindi rin lang uunahin mo na pagharian ng Diyos ang buhay mo, baliwala lahat yan. Sapagkat tinuturo ng Bible sa atin, maging first priority natin na ang Diyos, ang paghahari niya, ang number one sa life natin. At pinangako ng Diyos, ito, and all these things shall be added to you. Pag inuna mong pagharian ka ng Diyos, ang sabi, and all these things. Ano yung all these things? Tumaas ka pa ng pagbasa, mababasa mo doon, do not worry about what you will eat, what you will drink, and what you will wear. Sabi doon yun, yung all these things shall be added. Pag ginamit ang sabing dadagdagan ka, ibig sabihin, wala ka. Ibig sabihin, hindi wala ka, meron ka na. Kaya lang dadagdagan pa ng Diyos. Amen? May pagkain ka na, magdadagdag pa siya sa iyo ng pagkain. May inumin ka na, meron pang idadagdag. May damit ka na, may bagong damit na naman na darating sa iyo. Yun ang blessing ng Lord. Pag inuna mo pala na pagharian ka ng Diyos. Meron ka na, may parating pa. Hallelujah. Sabi sa katabi mo, kapatid, kung inuuna mo ang kaharian ng Diyos, yung damit mo na yan, hindi yan ang last. May parating pa. Amen. May parating pa. Akala mo, yan na yung huling-huling damit na binili mo? May parating pa. Hindi lang bibili, may magbibigay sa'yo. At mas maganda pa. Amen po ba?
Akala mo yung kakainin mo ngayon, last meal mo na? Hindi pa. Merong parating. Pag inuna mo ang paghahari ng Diyos sa buhay mo. Hindi ako nagsasabi niyan. Ang Panginoong Hesukristo. Hindi siya sinungaling. Amen? Ngayon, dito makita natin na tayo yung pinaghaharian ng Diyos. We are the King's domain. Ayan. Ang domain, alam natin, tumutukoy sa geographical area or territory katulad ng langit at mga bagay na kanyang pinamumunuan. Kasama rin naman, sinasaklawan din yung impluensya niya sa lahat ng kanyang mga citizens. Hindi pa pwedeng sa kingdom, ang nag-iisa lang doon ay yung hari lang at wala siyang taong pinamamahalaan. At tayo yun. Kung ikaw ay born again, at ako ay born again, tayong lahat ay member ng kingdom citizen. Tayong lahat ay miyembro ng kaharian. Naintindihan niyo po yun? At dahil tayo, kapatid, ay saklaw ng impluensya ng Diyos, kung ano ang prinsipyo ng Diyos, yun ang dapat nating sinusunod. Kaya kung babasahin niyo uli ang Matthew 6:33, tignan natin. Ang sabi bilang kingdom citizen, mamamayan ng kaharian, ang ating first priority is to obey the principles of the kingdom. Saan papasok yun? Ang sabi nito, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Yung His righteousness, yung katuwiran ng Diyos. Pag sinabing katuwiran, kung ano ang tama, dun tayo. Kung ano ang tama sa paningin ng Diyos, dun tayo. Kung ano ang kanyang batas, doon tayo. Kung ano ang prinsipyo ng Diyos, doon tayo. Amen? Dapat prinsipyo din natin kung ano ang prinsipyo ng hari. Kasi tayo ay kabilang sa kanyang citizen. At bilang citizen ng kingdom, hindi tayo kingdom members. Walang miyembro sa kingdom. Sa religion, may membership. Amen. Sa religion, may membership. Member ka ba ng religion? Sa kingdom, hindi membership, citizen, pagiging mamamayan ng kaharian. Hindi tayo taga dito. Isang click nga. Paki na lang, please. Parang awa mo na. As kingdom citizens, hindi tayo taga mundo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka taga lupa. Ikaw ay isang alien. Sabi mo sa kanya, isang alien ka. Turista ka lang dito sa mundo. Kaya nga kingdom citizen eh. Ang sabi ni Kristo, ang kaharian ko ay hindi dito sa mundo. Tayo ay kabilang sa kingdom. Hindi tayo taga mundo. Mukhang lupa ka lang. At amoy lupa. Pero ang ating pagiging mamamayan ay sa langit. Amen? Kasi kingdom citizen tayo. Kaya ang atin pong pamumuhay ay iba kaysa sa mga taga dito. Yung takbo ng isip mo, ibang-iba sa mga kapitbahay mo. Ibang-iba sa mga kumpare mo at kumare mo. Ibang-iba sa mga nanay, tatay mo, sa asawa mo, sa mga kapatid mo, na hindi miyembro o na hindi kabilang sa kingdom ng Panginoon. Anong sabi ng 1 Peter 2:11-12? Basahin natin. 1, 2, 3. Dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from worldly desires that wage war against your very souls. Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then even they accuse you of doing wrong, they will see honorable behavior and they will give honor to God when He judges the world. So, sino ina-addressan dito? Kayo ay mga turista lamang at hindi taga-mundo. Sino sinusulatan ni Pedro rito? Yan yung mga believers ni Jesus Christ. Kabilang sa tinatawag na kingdom citizens. Kaya, sabi mo sa katabi mo, kapatid, nangangarap ka maging turista? Turista ka na eh. Tourist ka lang dito.
temporary lang na nakikipamayan dito sa mundo. Kaya ang sabi sa Bible, be careful to live properly. Kaya ang buhay mo, iba ang takbo ng utak kesa sa mga taong kasama mo. At dahil, ito papasok tayo sa eleksyon. Dahil eleksyon ngayon, at ikaw ay kabilang sa kingdom citizen, ang ating pagboto ay hindi dapat ayon sa principles ng mundo, kundi ayon sa principles ng kaharian ng Diyos. Kasi ang principle ng mundo, pag sikat, iboboto. Ang principle ng mundo, pag artista, iboboto. Principle ng mundo yan. Pero principle ng kaharian, hindi ganun. Amen? Hindi pag sikat, o ikaw ay artista, isasama ka na sa Senado. Kilala ka eh. Hindi po ganun ang pagboto ng mga kingdom citizens. Amen? Sa totoo lang po mga kapatid, hindi tayo madaling makuha sa ayuda. Ang mga kingdom citizens ay hindi nakukuha sa 1,000 na lagay para iboto ka o kaya sa 2 kilong bigas para iboto ka. Ang cheap mo naman, kingdom citizen. May nakikinig bang citizens of the kingdom dito? Hindi ka katulad ng taga-mundo. Ang taga-mundo kayang bilhin 1,000 lang. Kaya silang bilhin ng 2 kilong bigas, iboboto ka na. Taga-mundo yun, pero iba ang taga-kaharian ng Diyos. Hindi sila nagpapadala sa mga ayuda. Amen? At hindi sila nagpapadala dahil sikat, kilala, at maraming natutulungan, iboboto na. At hindi sila nagpapadala dahil pogi, iboboto na. Hindi po yun, mga kapatid. Meron tayong pamantayan. Kung ikaw ay kingdom citizen, dapat kingdom mindset ka. Hindi ka worldly mindset. Kailangan mabago ang takbo ng isipan natin. Amen? Sa Senado, gagawa ng batas. Sino dapat mong iboto dyan? Dapat yung taong may kakayahan. Kaya nga po, mababasa natin dito, ayon sa principle ng Bible, ang mga tao na pinuno na dapat iluklok ayon sa aklat ng Exodo 18, talatang 21. Pumili ka mula sa buong bayan ng mga taong may kakayahan. Sabi rito, may kakayahan na mamuno sa inyong bayan. Exodo 18, 21. So pipili kayong may kakayahan. Sa Senado, gagawa ng batas. Sino ang dapat na marunong sa batas? Hindi porke sikat na sikat, kapatid, kahit walang alam sa batas, ilalagay mo nila dahil sikat ito eh. Hindi ko ito kilala. Hindi gano'n ang kingdom mindset. Worldly mindset yun. Dapat, sabi ng Bible, sabi ito, guidelines ito ng Diyos. Prinsipyo ng Diyos yan eh. Select capable men. Say capable. Yun ang ibig sabihin, select capable men from all the people. At ikalawa, hindi lang capable, hindi lang may kakayahan, kailangan may takot sa Diyos. Sino ang mga tumatakbo na mayor sa atin, sa Maynila, sa Quezon City, taga Quezon City ka, taga Makati ka, taga Marikina, o saan mang syudad ka, o taga-probinsya ka, bukas uuwi ka ng probinsya, boboto ka sa syudad nyo ng mayor, vice mayor, councilor. Sino doon ang nakita mong may takot sa Diyos? Ang sabi ng Exodo 18:21, pumili ka mula sa buong bayan ng mga taong may kakayahan, tapat, may takot sa Diyos, at namumuhi sa suhol. Hindi nagsusuhol na ang mga botante ay binibigyan tagwa 1,000. Huwag mong ibaboto yung nanunuhol. Kung kingdom citizen ka, agree ka. Pero kung ikaw ay worldly citizen, hindi ka taga-kaharian, at hindi pang-kaharian ka, hanggang pang 1,000 ka lang pala. Kaya kang kunin sa 1,000.
Ay hindi, sa akin 2,000, yun ay boboto ko. Eh, yun, kaya kang bilhin ng pera. Ang mga kaharian, ang mga citizens ng kaharian, hindi nabibili ng suhol. Sabi dito, ang liwanag ng Bible, hindi siya nanunuhol. Huwag kayong boboto sa nanunuhol. Paano po kung lahat na lang yan ay nanuhol? Eh di i-blanco mo. Huwag kang bumuto, i-blanco mo. Wala kang nakita eh. Lahat nanuhol, lahat nagbigay ng tagwa 1,000 sa'yo. Nagpadala pa ng bigas sa'yo. Di ba? Eh kingdom citizen tayo eh. Ang mga kingdom citizen, intelligent voter. Hindi tayo napapadala sa mga suhol. Amen, kapatid? At ang sabi sa Deuteronomio 1:13, pumili kayo ng mga lalaking iginagalang, respetado, sabi rito, kilala sa karunungan at pangunawa. At itatalaga ko sila, sabi ng Diyos, bilang mga pinuno. So, bilin ng hari yan, ng ating Diyos. Dapat ay iginagalang at matalino at may pangunawa. Ang tanong, ang kandidato bang napipisil mo ay may talino, may respeto, at kakayahang magdesisyon ng maayos? Yun agad ang itatanong mo sa sarili mo. Wala akong i-endorse dito na sino man. Hindi ako maka Duterte. Hindi rin ako maka Marcos. Ako'y maka Diyos. Hindi rin ako maka Isko, maka Lacuna, maka SB, o maka Tamundong. Ako ay maka Diyos. Kaya marami nagtatanong sa akin, Pastor, sino baboto nyo? Hanggang ngayon pinag-aaralan ko. Pinag-aaralan ko talaga. Inaalam ko sa Bible, sino po ba ang karapat-dapat? Dahil pag ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, ang una mong tinatanong, hindi yung nanay, sino baboto natin? Hindi yun. Hindi yung pastor, hindi yung asawa mo, sino ba baboto natin? Kung ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, ang unang-una mong tinatanong, yung hari, yung Diyos, sino po bang boboto ko? O basahin mo, pag-alala mo sa Bible, sino ba ang aking gustong iluklok dyan? Ayan, binabasa ko sa inyo mga reference. Kanina, Exodus 18:21, ngayon ay Deuteronomio 1 hanggang Deuteronomio 1:13. Bible po ang ating, choose some wise, understanding, and respected men from each of your tribes, and I will set them over you. So ang Diyos mismo, meron siyang kategorya, meron siyang standard sa pamumuno. Tandaan mo, hindi ka mas marunong sa Diyos. Minsan, akala natin, tayong tao, mas magaling kaysa sa Diyos mamili ng kandidato eh. Akala mo lang yun, matalino ka kaysa sa Diyos. Pero kung ikaw ay kabilang sa pinaghaharian ng Diyos, ang Diyos ang tatanungin mo. At ire-refer ka ni Lord sa mga prinsipyo niya. Ayan, basahin mo ang Bible ko. Nariyan ang aking prinsipyo kung sino ang mga iboboto mo. Kahit masabi pang wala sa Magic 12. Di ba? May ganun eh. Nakita na, ito lang sila. Sila na lang. Ito na lang. Wala namang panalo itong gusto kong iboto. Nasa dulo. Hindi, kung qualified naman siya eh. Doon sa sineset na standard ng Diyos, ba't di mo iboto? Sumunod ka eh, sa Panginoon eh. Kingdom citizen ka. At ikatlo, mapagpakumbaba at hindi sakim sa kapangyarihan. Deuteronomio 17, talatang 14 hanggang 20. Hindi siya dapat magpalaki ng kayamanan, no? Hindi na gagamitin ang pwesto niya para yumaman siya. Hindi siya dapat magpalaki ng kayamanan, asawa, magpadami ng asawa. Sino sa mga kumakandidato ang maraming asawa? Yan. Alamin ninyo, mag-background check kayo. I-Google nyo, sino-sino yung mga na-link sa kanya, kung marami. O kapangyarihan, dapat niyang basahin
Ito, dapat nagbabasa ng Bible. Sino sa mga kandidatong ito ang nagbabasa ng Biblia? Kasi ikaw nagbabasa ka ng Bible eh. Alam niyo po, hindi simple ang paghahalal natin. Kapalaran ng bansa ang nakasalalay dito. Pag nagkamali ka ng pagboto mo, at hindi umunlad ang bansa dahil walang nagagawa na anumang magandang batas yung tao, at sinusuportahan pa yung abortion. May mga interview. Alam niyo po ba, may mga interview sa TV, mga senador, marami sa kanila favor sa abortion. Alam niyo ba yun? Pagpatay yun. Tapos iboboto mo dahil kilala mong tao. Sikat. Christian ka. Hindi lang Christian, kingdom citizen ka pa. Tapos, iboboto mo siya. How dare you? Di ba? Hindi mo pinagagana ang iyong pagiging kingdom citizen. Alamin niyo kung sino ang nagpo-promote ng LGBTQ. Okay lang. Di ba? At ang sabi rito, kapatid, 2 Samuel 23, verse 3, ang namumuno ng may katarungan at may takot sa Diyos ay tulad ng liwanag ng umaga. Wow! Ano ibig sabihin yan? Pinapanigan ba niya ang tama kahit hindi popular? Ganun tayo. Uboboto natin. Kahit hindi popular, basta tama, pinaninindigan niya. Hindi yung mali, sa kampi na, dahil majority, oo na rin siya. Tayo nagde-decide, di ba? Sino ba ang mali rito sa gobyerno natin ito? Oh. Tapos, itong mga tumatakbo kandidato, may mga pinapaboran sila. Pabor sila sa ganito, pabor sa ganyan. But, mali yung pinaninindigan nila. Tignan mo kung tama ba bang iboto siya. Okay? At Kawikaan 29, talatang 2. Kapag ang matuwid ang namumuno, ang bayan ay nagagalak. Ngunit kapag ang masama ang may kapangyarihan, ang bayan ay dumaraing. Tanungin mo, ito bang iboboto kong ito ay mararamdaman ba namin ang pag-asa at katarungan sa kanyang pamumuno? Makakaasa ba kami ng katarungan? Makakatanggap kaya kami ng justice? O may pag-asa bang naghihintay sa amin? Yan po, kapatid. At kauli-hulihan, dapat tapat at mahusay sa pamumuno. Awit 78, verse 70 hanggang 72. Pinili ng Diyos si David mula sa pastulan. Pinangunahan niya ang bayan na may tapat na puso at kasanayan. Ang tanong, may track record ba ng tapat at mahusay na serbisyo yung tumatakbo? Check niyo maigi. May track record na ba siya na tapat at mahusay sa serbisyo? Sino man yan, kapatid? Walang kopyahan tayo ng iboboto. Hindi porke yun ang iboboto ng katabi mo, yun na rin ang iboboto mo. Magkaroon ka ng sariling pagpapasya. Tayo ay kingdom citizen. Amen, mga kapatid? At patungkol sa moral issue, ang tanong ay tapat ba siya, itong tumatakbong ito, sa kanyang pamilya o sangkot ba siya sa anumang iskandalo? Pag sangkot sa iskandalo, medyo wag mong boboto hanggat hindi na settle yung kanyang iskandalong pinasukan. Kaya nakapagtataka yung mga tao na naakusahan ng ngayon tumatakbo, nakaupo pa rin eh. Ewan ko bakit ganun ang, dapat napapangaral sa simbahan yan, sa church. Kailangan kingdom citizen, hindi tayo pinaiiral natin, kilala, nasusuhulan tayo. Tayo nasusuhulan eh. Amen? Hindi ko na patataasin dito ang tumanggap ng mga 1,000 at saka tumanggap ng bigas. Pero sabihin ko sa inyo,
ang mga kingdom citizen ay hindi nasusuhulan. Amen? Tingin mo katabi mo, ikaw ba'y nasusuhulan? At ikalawa, nabubuhay ba siya ng may moralidad o kalaswaan? Baka may mga libiin, nakalibiin pala yung iyong iboboto. Kayo magboboto na naglilibiin. May mga maraming kalibiin na tao. Nasa unang Tesalonica 4, talatang 3 hanggang 5 at Epeso 5, talatang 3. At kauli-hulihan, pinoprotektahan ba niya ang mahihirap o pinapaboran ang makapangyarihan? Saan makikita? Isaiah 10, talatang 1 hanggang 2 at Amos 5, talatang 24. Nariyan po yan, kapatid. Kung iboboto mo, dapat pinoprotektahan niya ang mga mahihirap. Hindi ang mga makapangyarihan ang kanyang pinoprotektahan. Kaya mag-pray kayo, sino ba ang dapat nating ibotong mayor, congressman, mga konsihal, sino-sino ba sila? At mga mga senators na senatorial candidates na tumatakbo, sino ba ang dapat natin silang iboto? Ipag-pray nyo kay Lord. Kasi ang ating pagboto ay hindi dapat ayon sa principles ng mundo, kundi ayon sa principles ng kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi kingdom citizen tayo. Pinaghaharian ka ng Diyos. Hindi ka pinaghaharian ng masamang espiritu. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka pinaghaharian ng masamang espiritu. Pinaghaharian ka ng Diyos. Kaya pag-aralan mong maigi kung sino ang iboboto mo. Alisin mo ang bias. Amen? Yung pagiging bias, tanggalin mo. Dahil taga-ganito yun, kababayan ko, sa probinsya tumatakbo, iboboto mo na. Huwag kang ganun. Kababayan mo siya sa laman, pero hindi mo siya kababayan sa pagiging kingdom citizen. Di ba? At hindi porke Christian din siya, o sinasabing Christian, katulad natin, born again, iboboto mo na. May kakayanan ba? Ano ba ginawa sa Senado ng tao? Yan ang tanong. May accomplishment ba? I-google mo. I-google mo, anong ginawang batas ni ganito na tumatakbo ngayon? Pag nakitang wala man lang ginawang batas, wag mong isama. Amen? Hindi, Christian po eh. Kahit Christian pa yan. Nagbabasa po ng Bible eh. Kahit nagbabasa ng Bible, wala namang ginagawa sa Senado. Nakatunganga lang. Amen? At sumasahod ng mahigit 200,000. Ang laki ng sahod ng Senado at saka ng congressman. Ay, thank you. Praise the Lord. Di ba? 200,000 plus ang sahod eh. Kaya pala marami gustong tumakbo. 200,000 plus ang sahod sa isang buwan. Tapos pa, meron pang nakalaan na budget sa kanila. Pag sila ay kabilang sa isang committee, ilang milyon ata yun. Wow, lakang pera pala. Kaya kahit membro ka ng mga tungangers doon sa Senado, kikita ka. Tayo naman, na hindi intelligent voter, basta na lang bumoboto dahil kilala ang tao, sikat sila, binoboto na lang natin. Nagkakamali tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kingdom citizen ka. Kaya wag ka mangangampanya sa akin. Sa gusto mong iboto. Baka after this, may mga lumalapit, huwag mo kalilimutan si ganito. Kamo kingdom citizen tayo. Amen? Ipag-pay natin sa Diyos, sino ang pwede nating iboto. At last but not the least, tignan natin, reminders. Since you believed and received Jesus Christ in your heart as Lord and personal Savior, you are now a citizen of the kingdom of God. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. At tayo ay manalangin sa ating Diyos.
Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan about the kingdom. At tulungan po ninyo, O Diyos, na maging malinaw sa amin ang mga bagay na ito, even after this service, Lord. Sa kanilang pag-iisa ay kausapin mo po sila. Ipaaninaw mo po sa kanila ang kanilang napakinggan na aral patungkol po sa paghahari ni Kristo sa buhay ng bawat tao. Tulungan mo po sa darating na eleksyong ito, maging matalino po kami, Panginoon, sa aming gagawing pagboto. Wala kaming bias, Panginoon. Sa halip, Lord, gigitna kami, nasa neutral kami, at aalamin namin, Panginoon, lahat ng mga prinsipyo sa Bible, sino ang mga karapat-dapat naming iluklok, O Diyos, na maghahatid sa katuparan ng iyong magandang layunin para sa aming city, para sa aming minamahal na bansa. Sa pangalan ni Jesus, i-bless mo po ang sinuman. Kung meron man po itong dumalo na hindi pa po naboborn again, kausapin mo po sila. Tulungan mo pong tanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Mabuksan ang kanilang puso at anyayahan kang pumasok sa puso po nila, Abba Father. At tulungan mo po na sila ay iyong ilipat mula sa kaharian ni Satanas patungo sa kaharian ng iyong bugtong na anak na si Hesus Kristo. Salamat po at maingat ko pong ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At ang bawat isa ay sumigaw ng Amen. Praise the Lord.